May mga lugar na wala sa ghost map. Ngunit kapag tumuntong ka doon, naramdaman mo kaagad may kakaibang nakaabang. Noong 2014 na, tumira ako sa isang lugar na ganoon. Isang maliit na barangay sa kaibuturan ng puso ng Cebu. Walang pangalan, walang bakas sa mapa at higit sa lahat, walang nangahas na banggitin ito pagkatapos umalis. Hindi ako mapamahiin na tao. Ngunit kung nagkaroon ka na ng buong gabi, pakinggan ang mabagal na pagpapapakpak ng mga pakpak sa itaas mismo ng iyong bubong, kahit na walang ibon. O makakita ng maraming tao sa isang chapel, lahat ay nakatingin sa iyo, hindi kumukurap, walang sinasabi. Pagkatapos ay marahil itatanong mo ang parehong tanong na ginawa ko. Nakatira ba ako sa isang aswang barangay? Ito ay isang totoong kwento. Ang aking asawa, at isang lugar. Sana ay hindi ko na napuntahan. Makinig ng mabuti at mag-ingat kung nagpaplano kang pumunta sa Cebu. Dahil baka ang lugar na pupuntahan mo ay hindi mo normal na barangay. Ako si Jessa. At hindi ito kwentong ginawa ko para takutin ang sinuman. Nangyari ito sa akin, sa aking asawa at sa nakalipas na mga taon. Hindi ko pa rin makalimutan ang pakiramdam noong unang gabing tumuntong ako sa lugar na iyon. Noong 2014 na, nagtanan lang kami, tumakas mula Manila papuntang Cebu, nagsimula ng bagong buhay. Inalok siya ng trabaho sa isang maliit na barangay, hindi sikat, hindi masikip. Hindi ako nagtanong masyado, naisip ko lang, basta may trabaho ako, may bubong sa ulo tapos kahit saan okay. Ngunit mula sa sandaling lumiko kami sa pulang dumi ng kalsada, sa pamamagitan ng mga makakapal na puno, naramdaman ko na may isang bagay na napakakaiba. Hindi takot, ngunit kawalan ng kapanatagan. Isang tahimik ngunit hindi normal. Parang lahat nakatingin sa akin, pero wala akong makitang tao. Ang bahay na inupahan ng aking asawa ay matatagpuan sa isang dead-end eskinita. Sa harap ng bahay ay isang maruming kalsada, sa likod ng bahay ay isang kagubatan. Walang kapitbahay sa malapit. Kahit napagod ako, hindi ko maiwasang mag-goosebumps nang makita ko ang babaeng naghihintay sa pinto. Siya ang landlady. Pero hindi siya pumasok. Tumayo ka na lang sa labas. And what made me shiver was that her face walang filtro. Alam mo, ang maliit na uka sa pagitan ng iyong ilong at labi na mayroon ang lahat. Para sa kanya, isa itong patag na bakanting espasyo. Sa oras na iyon, naisip ko lang, marahil ito ay isang aksidente o isang uri ng deformity. Pero bakit tiningnan niya ako na para bang isa akong estranghero? Hindi niya tayo pinapasok sa bahay. Wala siyang masyadong sinasabi. Tumayo ka lang dyan, parang nagbabantay sa pinto. At sa mga susunod na araw, anuman ang mga problema ng bahay, mga barado na palikuran, dumadagundong na mga bintana, hindi na siya pumasok. Magpadala ka lang ng tao tapos mawawala agad. Sa unang gabi, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa kakaibang lugar, ngunit dahil sa pakiramdam na parang may kung ano pinapanood ako mula sa kadiliman doon. Kaya pumunta ako para kumuha ng asin at winisikan ko ito sa ilalim ng bintana. Isang lumang ugali na itinuro sa akin ng aking ina. Tanong ng asawa ko, sabi ko lang. Okay lang, feeling ko lang may kakaiba sa lugar na ito. But now that I think about it, siguro tama ang instincts ko. Dapat ay umalis na ako sa lugar na iyon sa pinakaunang gabi. Itong bagong buhay sa barangay ay hindi ko naisip. Hindi maingay, hindi komportable, katahimikan lang, kasing kapal ng hamon.
Karamihan sa mga tao dito ay nagsasalita lamang ng Cebuano. Hindi ko maintindihan, hindi sila nagsasalin. Para akong estranghero sa isang saradong komunidad. Sa tuwing nagtatanong ako ng mga direksyon, nagtatanong ng mga presyo, nakatingin lang sila sa akin, pagkatapos ay tahimik na tumalikod. Nagsimula akong masanay sa pagiging tahimik. Pagpunta sa palengke, hulaan ang presyo. Pakikipag-usap sa mga mata. Hanggang isang hapon may kumausap sa akin. Isang babae, maliit ang pangangatawan, nakatayo sa tabi ng isang lumang grocery store. She asked, "Tagalog ka?" I happily replied, "Opo, taga Maynila po." At pagkatapos sinabi niya ang isang bagay na nagpalamig sa aking gulugod. Mabait naman ang mga tao rito. Pero huwag kang lalabas kapag madilim na. Tanong ko ulit, bakit? Umiling lang siya. Minsan kasi lumalabas na ang mga magnanakaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mukhang nagsasalita tungkol sa isang karaniwang magnanakaw. Pero parang sinasabi, may iba pa mas delikado. Noong gabing iyon, nilock ko ang lahat ng bintana. Pumapasok pa rin ang aking asawa sa trabaho, madalas na late umuuwi, minsan halos umaga. Mag-isa lang ako nakahiga sa kama, nakatitig sa madilim na kisam. At saka narinig ko, tunog ng mga pakpak. Hindi malakas, hindi mabilis, ngunit napakabagal, napaka-steady, parang mailumilipad sa itaas mismo ng bubong. Tulad ng tunog ng mga pakpak ng manok, ngunit kakaiba. Hindi tunog ng ibon. Ngunit isang bagay mas malaki, mas mabigat at may layunin. Natigilan ako. Hindi ako naglakas loob na buksan ang bintana. Hindi ako naglakas loob na gumalaw. At pagkatapos tumahimik muli ang lahat. Walang insekto, walang hangin. Ako lang at ang takot na namumuo sa dibdib ko. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Ngunit kinaumagahan, nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang mga bakas ng putik, maliit, bilog, tulad ng mga bakas ng paa, ngunit hindi tulad ng mga bakas ng paa ng tao. Wala akong sinabi kahit kanino. Isa lang ang iniisip na paulit-ulit sa aking isipan. Kung ang magnanakaw na binanggit niya hindi ba mga tao, ano sila? Pagkatapos ng maraming araw ng paggawa sa sarili kong pagluluto, nagpasya akong pumunta sa palengke, mag-isa. Maliit lang ang barangay na ito, pero may talipapa pa rin, palengke ng mga tao, halos 10 minuto lang sakay ng tricycle. Noong panahong iyon, hindi ko inaasahan may sariling sikreto din ang merkado. Noong una, parang normal lang ang lahat. Mga mamimili at nagbebenta, sariwang isda, berdeng gulay. Nag-ikot ako sa paghahanap ng isda dahil hindi ko alam kung paano ito gupitin, kaya nagpasya akong bumili ng pre-made na uri. Lumapit ako sa isang fish stall, malinis, gutted, walang hasang. Itatanong sana ang presyo nang may tumawag sa likod. "Te, Tagalog ka?" Lumingon ako sa likod. Ito ay isang matandang babae na maihawak na isang basket ng mga gulay. Tumango ako, nakangiti. Lumapit siya, mahinang nagsalita, sapat na malakas para marinig ko, ngunit walang ibang nakapansin. "Masarap ang mongo, pampainit, pero te, huwag kang bibili ng isda na walang hasang." Tapos umiti siya, tumalikod na parang walang sinabi. Tumayo ako. "Bakit hindi ka makabili ng isda ng walang hasang? Hindi ba puro isda lang ang nilinis?" Pero sa boses niya may parang babala. As if, hindi lang isda ang walang gilles na isda na iyon. Nagpatuloy kami ng mas malalim sa palengke, sa gilid ng eskinita.
Habang naglalakad ako, mas nararamdaman ko may mali. Ang pasukan sa palengke ay masikip, naghahabulan sa bawat hakbang. Pero habang nasa loob, mas malamig at mas tahimik ang hangin. At pagkatapos, para kaming tumawid sa isang di nakikitang hangganan, kung saan ang merkado ay naputol sa mundo. Wala nang iyak, wala nang mamimili. Kaunti lang ang mga stall at isang malakas na malansang amoy ang nakasabit sa hangin. Tapos nakita ko siya. Isang butcher nakatayo sa dulo ng pasilyo. Mahabang buhok, basa na parang binuhusan lang ng tubig. Makintab ang balat, duguan. Nakatutok ang mga mata niya sa akin, hindi kumukurap, hindi kumukumusta. Ang hitsurang iyon, hindi iyon ng isang tindero. Ngunit ng isang halimaw pinagmamasdan ang kanyang biktima. Hinatak ko ang kamay ng asawa ko, aalis na sana, nang mailumitaw na batang babae. Hilahin ang aking kamay at sabihin, "Ate, hanap ka ng lettuce, diba? Halika, meron sa kabila." Walang pag-iisip, sumunod ako, gusto ko lang makalayo doon. Pero paglingon ko, nakita ko. Nakatayo pa rin yung butcher. Nakatingin pa rin sa akin. At parang nakangiti siya. Maaga noong linggo ng umaga nang ang langit ay kulay abo pa at ang ambon ay hindi pa nakakataas. Nagpasya kaming mag-asawa na lumabas para mamasyal. Para lang makahanap ng sariwang hangin o para pansamantalang makalimutan ang baradong pakiramdam ng inuupahang bahay na iyon. Pambihirang tahimik ang daan patungo sa likod ng barangay. Hindi kaluluwa, hindi asong tumatahol. At pagkatapos nakita namin ito. Isang bahay na parang kapilya. Ngunit walang krus. Walang rebulto ng Diyos. Mayroon lamang mga bar na kapalibot dito tulad ng isang malaking haula. Naglakad na kami at tumingin ako sa loob. May tao doon. Hindi lang isa, ngunit dose-dosena. Mula matanda hanggang bata, lalaki, babae, matanda at bata. Umupo sila ng tuwid, nakaharap sa parehong direksyon, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatingin sa amin. Walang gumalaw, walang sinabi, ngunit lahat ay nakatingin. Yung itsura, walang ekspresyon. Hindi pala away, hindi pala kaibigan. Basta walang laman. Parang hindi na sila tao. Marahan na pinisil ng asawa ko ang kamay ko at bumulong. Huwag kang titingin. Direkta sa buong bansa. At naiintindihan ko, nararamdaman niya ang nararamdaman ko. Hindi dapat dito ang lugar na iyon. Na kung titigil tayo, kung tatanungin natin, kung titingnan natin ng kaunti pa, baka hindi na tayo umalis doon. Mas mabilis kaming naglakad. Walang kausap. Huwag kang lumingon. Nang makita namin ang puting liwanag mula sa 7-11 sign, sa di kalayuan naglakas loob kaming humina. Kumain kami ng ice cream, sinubukang tumawa, parang panaginip lang ang umagang iyon. Ngunit mula sa sandaling iyon alam ko ang isang bagay na sigurado. May tinatago itong barangay. Isang bagay ang alam ng lahat ngunit walang nangahas na sabihin. Naaalala ko pa ang araw na iyon ay isang maaraw na araw. Ang kalangitan ay kakaibang mapayapa. Abala ang asawa ko sa trabaho at gusto kong magluto ng lumpiang sariwa. Kaya nagpasya akong mamalengke mag-isa. Noong una, normal ang lahat. Bumili ako ng tubers, bumili ng noodles, bumili ng beans. Ngunit hindi mahanap ang pinakakailangan na bagay, lettuce. Sinabi sa akin ng isang vendor na subukang pumunta sa dulo ng palengke. Doon sa kabila, kung saan mas kaunti ang mga tao.
Medyo nag-alinlangan ako pero pumasok ako. Naglakad ako papunta sa lugar na iyon, ang lugar kung saan kami ng asawa ko ay nakaramdam ng panginginig sa aming mga gulugod noong huling pagkakataon. This time, mag-isa akong pupunta. Walang customer. Walang nagtitinda na nagyayabang. Makapal lang ang hangin, malansang amoy at ang pakiramdam na nawala sa ibang dimensyon. Tatalikod na sana ako ng mailumapit na babae. Maikli, mahaba ang buhok, nakasuot ng luma, sira-sira na damit, ang mga mata ay nakadikit sa akin. Sabi niya, "Halika na, meron ako." Dito lang. Mahina ang boses, ngunit puno ng hata. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nagsimulang sumunod ang aking mga paa kahit na sumisigaw ang aking puso. "Huwag kang pupunta. Bumalik ka." Nakikita ko ang isang hilera ng karne, mas maitim, mas malalim. Nakita ko ang mga kawit na bakal, pulang laman, dugong tumutulo sa sahig. At nakita ko ang batyon na iyon, siya iyon. Ang basang lalaki, nakadikit sa akin ang kanyang mga mata mula noong nakaraan. Nakatayo pa rin doon. Hindi pa rin kumukurap. Nagulat ako at napaatras, tumalikod at naglakad palayo. Huwag pansinin ang imbitasyon. Iwanan ang mga gulay. Tumakbo ako, tumakbo talaga, hanggang sa nakita ko ang mga ilaw mula sa main market. At alam ko, kung lalakad pa ako ng isang hakbang ngayon, baka hindi na ako babalik. Ako ay binalaan na hindi ka dapat pumunta sa palengke na iyon ng mag-isa. Na doon, maaaring maging hangganan sa pagitan ng mga nabubuhay at iba pa. Ngayon naiintindihan ko na, ang mga maliliit na palatandaan na iyon hindi nagkataon. Asin. Ang isda ay walang hasang. Ang tunog ng mga pakpak na pumapagaspas sa gabi. Walang kaluluwang mga mata. At ang bahay ng panalangin na walang Diyos. Ang barangay na ito ay hindi normal. At kung mayroong isang bagay sa kadiliman, kung mayroong isang lugar na tunay na barangay ng mga aswang, tapos sa tingin ko, doon ako nakatira dati.